So, good evening po. This Ramos Lanscarlo from BSIT 2C, and this is my final requirements sa NAC po. First one is hanap po tayo ng switches, and dito po natin siya lalagay. Then, after po nyan, kailangan po natin ng router, which is lagay po natin siya dito. Then, kailangan po natin maglagay ng PC. Then, open natin. We need a 3 PC lang po. So, si PC0, si PC1, and PC2 po. So, ang gagamitin po ating connection dito is yung copper straight through, which is nalagay po natin dito sa PC1, then fast Ethernet, then switch po dyan, tapos 1, and same lang po siya na gagawin dito. And kahit po sa pangatlong PC. Okay, so ganun din po yung gagawin. Nalagay pa natin siya dito sa kahit sa 4, and dito po sa router is yan. The second step po ng ating ginagawa is punta tayo ng router 1, then punta tayo ng CLI, then dito po sa pinakababa is type lang po kayo ng no. Then after nyo po dyan is enable. Ayan po. Enable, then con, tapos T, tapos ayan po yung short term ng configure terminal, then enter nyo lang po. Tapos lagyan natin ng interface fast fast Ethernet 0/0. Tapos after that excuse me, pagtapos nyo po ilagay yung fast Ethernet po, enter lang, tapos lalabas pa yung router config, then ang lalagay nyo po is no shut. Tapos after po nyan is nilagay na po natin yung IP address. IP address niya is 192.168.10.1. Tapos yung kanyang IP po is 255.255.255. Tapos yung subnet mask natin is 248. Tapos after po nyan is okay na po siya, then exit na lang po tayo. Okay na po. Po is lagyan natin ng mga IP to, and naputol po kanina yung video or yung clip. Then dito po nakapaglagay na tayo ng subnet mask. Tapos dito po sa gateway natin ay salagay lang natin yung 192.168.10.1. Tapos after po yan is close na natin. Then punta na po tayo ng
PC2. Ganun na din po yung gagawin natin is lagyan natin ng 192.168.10. So, kung ito yung ginamit natin sa PC1, nagamit natin dito sa PC2 is ano siya, diba? Ay, itong PC1 is 2. Sorry, magulo. So, dito is lagyan natin 3. Then, dito sa subnet mask is lagyan natin ng 248. Tapos dito sa is lagyan natin yung nilagyan natin sa kanina, yung 192.168.10.1. So, after po nyan, close nyo lang. Then, dito sa last PC, ganun lang din yung paglalagay ng IP niya, 192.168.10.3. Sige lang, try natin ng 4. So, ayan. So, lagyan natin yung ginawa natin sa 192 kanina, yung 192.168.10.1. So, ayan po. Okay na siya. Ayan po. Mag-check tayo ng connectivity ng mga ginawa natin na line. So, dito is ping 192.168.10. Lagyan din ng 4. Okay siya. So, testing natin yung iba. So, 192.168.10.2. Okay. First time out. Sorry, hindi ko napansin. So, hintayin na natin siya. Mag-ilang ganyan lang naman. Tapos, babalik na yan. So, pag-balik na 192.168.10.2. 192.168. Tama ba? 168.10.1. So, nakita ko na yung mali ko. So, ayan. Balik tayo. So, mali. Ping tayo. Lagay tayo ng ping. Madali na. 192.168.10.4. Yan. That's the last PC. Tayo natin yung wait lang. Wala pa. Nag-request tayo mo ito naman. So, hintayin lang natin. Excuse me para sa boses ko. So, kapag bumalik na siya, pwede nyo lang yan. So, ping 192.168.10.2. Okay. So, okay na siya. Okay na. So, that's the napakita ko po sa inyo yung connectivity ng PC 1, 2, 3 natin. Then, ayun lang po. I hope you like it. Thank you.